Yan. Rinig pa ba ako clear? Yan, unmute naman kayo, clear. Sabihin nyo lang clear with energy. Clear if clear. Clear. Clear! Clear. Thank you, FUM. Thank Clear you, po. PM Lens. Yan. Thank you, guys. No, clear, guys. So, ang goal natin no, is maging activated din tayo lahat. Just like itong mga teammates natin na nag-activate last month. So, kaya naman, in-invite natin sila para makapag-share sila ng ano ba yung ginawa nila for the past months, no, for last month, para mag-activate. No? So, magbibigay sila ng tips no, kung paano nila na-set and kung ano ba yung mga realizations nila, etc. So, mayroon lang ditong mga teammates tayo na hindi available ngayon, nasa work, cannot share, o di kaya kakalabas lang ng shift, na pero yung other dito, no, is makakapag-share sila. Okay, banggitin ko lang yung pagkakasunod-sunod, no, FUM Rocks, Christine, Abby, FUM Chi, and FUM Greece. Ayun yung pagkakasunod-sunod. So, okay? So, ang i-share nila is yung usual na sharing natin. Na meron tayong guide question, pero i-remove ko tong slides na to. Okay? Na so, ito lang siya, no? Activities na ginawa nila. Client profile, sino ba yung profile nila, kaano-ano nila, ano ba yung skill na ginamit nila, ano yung positioning nila doon. Siyempre, include pala natin no, age, etc. Tapos, what went well sa meeting, what went wrong, no, ano yung naging closing technique nila, and how much yung APE. Na regardless ng APE, guys, basta meron tayo na-insure na client, no, malaking bagay yan. No, kasi imagine, no, marami tayong nai-insure, marami tayong natutulungan, and meron tayong napapagaan na life because nakakapag-insure tayo. And last, no, ano ba yung realization ng mga speakers natin? What could have been better? Realization, takeaway, learning, or anything na tips to share sa atin para this month na ma-apply natin siya. Okay? Yan. So, stop share lang ako. And tawagin lang natin ang ating FUM, Roxy. Na actually si FUM na nasa labas siya kasi meron siyang competition ngayon. Pero syempre na very generous sa time, mag-share pa din siya. FUM Rox, Terry na ikaw. Check ko lang. Wait lang, medyo mabagal lang. Yan, habang wala pa guys, okay lang ba? Ayan, wait lang. Meron bang chat? May chat ba sa FUM? If wala pa, okay lang ba any of FUMs natin ang mauna para hindi ka ba? Ayan! Okay na, dito na. Hi, team. Sorry, no? Rinig ba ako? Clear naman so Yeah. far. Di ba mukha akong bunot, di ba? So, pasensya na. Na, Good luck. sige, one moment. Parang grabe yung tawa mo doon, Abby, sa sinabi ko, Para may galit ka ba sa akin? Okay, one moment. Sige. So, team, okay lang wala na akong slide, no? So, share ko lang yung naging closing. Tama ba, UM? Okay. Yes. Sige, one moment. Ayan. So, sige. So, as a first shader, so sana, na may matutunan kayo kahit papano. So, yung activity na ginawa ko to set the meeting is actually policy review. So, the profile of my client is an orphan client, no? So, gusto ko ma-policy review lahat ng orphan clients ko. So, syempre tayo, team, sa may mga clients na panghawakan nyo na pag-client na sila, ibig sabihin, believer sila. So, mas malaki yung chance na ma-upsell nyo sila client, no? So, si client, ang existing policy niya is
parang 2.5 paa, no? 2.5 paa. Kaya lang, naging OFW si client. 'Di ba? So, andun na yung mindset natin na, uy, OFW. So, most likely, nagbago na yung life na meron si client. So, of course, for us to be able to give them their needs, kailangan alam natin ano yung update sa life nila. So, nung sinabi ko, client, kailan po kayo uwi? Policy review tayo or kahit policy review po tayo, then meet po tayo pag uwi. Para ma-check po natin yung mga pwede nyo pang ayusin, effects sa policy nyo kasi technically, client, hindi na bagay sa'yo yung policy mo. Much better if makakapag-upgrade ka or kukuha ka po ng different plan. So, si client, very open naman siya since again, believer na siya dun sa policy. So, nag-meet kami. No, minessage niya agad ako, Ma'am Rox, nandito na po ako sa Philippines. Meet po tayo. So, siya na yung nag-insist na makapag-meet. Ano pa ba? So, nung nag-meet kami, pinostation ko agad is elite, tapos endowment for baby, no, sila PLI. So, ang nangyari sa amin is Elite 5. Pero hindi kasi siya one day closing. So kasi nga since policy review, gusto nila pag-iisipan pa nila. So sabi ko, okay lang po yun, client. Ang mahalaga, pag-isipan mo muna. So ako, guys, mas gusto ko yung pag nagganon silang objection, bibigay ko sa kanila. Bibigay ko sa kanila yung time for them to think kasi ayoko na maglalapse yung policy. Ayoko ng hard seller. No? Confident ako sa policy review na ginagawa ko. Confident ako na kung ano yung sinasabi kong plan, ito yung best plan for them. So that's why it's really important for us no, to know their needs so we can cater exactly ano yung kailangan nila. No, baka pag-provide tayo ng benefit na naaayon sa kung ano yung need talaga ng client. So, anong nangyari, pinag-isipan nila. Tapos, guys, dahil nga ang benta ko is 20K agad, di ba? Sabi ni client, Ma'am Rox, bakit ganon? Sa iba may 17,000. So, may ganon siya, di ba? So, ibig sabihin, guys, yung clients natin, nag-research din sila. So, sabi ko, client, okay lang naman, 17,000. Pero sayang naman yung 3K. Yung 3K na yon for your additional investment na titipirin pa ba natin? So, again, ang standard po, yung 17K, that's just the minimum. But that doesn't mean na hindi tayo pwede to go for higher. So, ako, ang suggestion ko po sa inyo, 20K na po natin. Para at least, no, yung benefits na meron po tayo, ma-focus din sa investment. Tapos, client, di ba, ang goal mo? So, ba't pala kami nag-come up sa Elite 5? Ang sabi ni client, Ma'am Rox, gusto ko po 5 to 7 years time, makauwi na po ako ng Pinas kasi gusto ko po masubaybayan yung paglaki ni Maxine. So, yun yung reason niya. So, client, kung ganun po yung reason nyo, ito po tayo. Elite 5 na. So, ayun. So, nag-20K Elite 5 na siya. Tapos, ang balak pa ni client is i-surprise niya ako. Gusto niya daw kumuha sa mismong birthday niya. Tapos sabi ko, client, hindi po ganun ang surprise na need ko. No, kailangan ko po i-surprise bago po yung birthday niyo. No? So, nag-submit kami as in the night before his birthday. Tapos, nang hingi na lang ako ng help kay SD kasi nag-further eval siya. But thankfully, na-issued siya no, within the day. So, hindi na i-adjust yung benefit niya. Okay? So, yun yung naging closing. What went wrong? Wala naman. Wala naman ako nakikita so far. Siguro, ano na lang, additional activities for me to be able to set more client meetings. What could have been better realization or takeaway? Always do policy review. No? Kasi hindi naman sa policy review natin malalaman kung nagkakaroon ba ng changes sa milestone sa buhay ni client natin. 'Di ba? Doon natin malalaman, uy, na-promote ka ba? Client, kamusta ka? No? Tapos doon din tayo makakapag-build ng relationship na client, alam mo ba, hindi lang sa'yo nagkaroon ng pagbabago. Ako din running for promotion na. Or ako din po may ganitong numbers of clients na. Proud ka ba, client? Yan. So parang ikaw din, no? Parehas kayo nagbibigay ng something na ano ba nangyayari sa buhay mo. Make sure na pag nagpa-policy review ka, part ka, be proud of the milestone of your clients and at the same time, dapat yung client mo, nararamdaman nila na included sila sa milestones mo kay Pro.
So, yon. So, ganun yung nangyari sa akin, guys. So, yun yung isa sa mga realization ko. Um, Very thankful ako sa lahat ng existing clients ko. Tapos, ito sa orphan client na to, guys, alam nyo, siya pa mismo yung nagsabi na thankful siya na nalipat siya sa akin. Ayan. So, ayun lang. Yun yung pinaka takeaway ko, guys. And tips is of course, no, get more and more and more clients, no? Kasi pag madami na tayong client base somehow, madami na tayong ipa-policy reviews. So, if tatanungin niyo ako, enough na ba yung 100? Hindi. No, hindi pa siya talaga enough. Dapat 200 or 300 clients, no? Para yung ganong numbers daw, yung daw yung enough client base for us to be able to do more resales. So since wala pa tayo sa ganong case na nasa 100 pa lang yung clients ko, more client meeting pa. Ayan lang, guys. Sorry, ano ba? Malabo ba? Ayun Hindi. po. Thank you. Thank you, FUM Rocks, na super ganda ng sharing na, and partida na mag-aano pa yan, nakatali pa buhok, pero super ganda pa din. Ang galing, ganda na, galing pa. Thank you, FUM Rocks, na. So, sa kanya, no, ang ginawa niya is policy review sa existing client, sa client na orphan. No, so, yun, kahit hindi natin ah initial na client or original na client, no, servicean natin sila kahit na hindi sa atin unang kumuha, no? Kasi from there na nagbabago yung lifestyle nila, 'di ba? Ang promise naman natin sa life nila na tayo yung kasama nila. So every milestones dapat nandun daw tayo. Policy review, no, upsell kung kaya na, especially if kaya naman ng client, and include them sa mga achievements mo na ma-feel nila na magkasama kayo talaga. Okay, thank you FUM Roxy, na good luck sa iyong competition. Okay, next naman is, ayan, okay lang ba guys, no? Comment nyo din sa chat box kung ano yung i-apply nyo from there. And then next naman is si team of sub-team lens. No? Hello, team. Hi guys, hi everyone. Ayan, meron po akong meron po akong slides pero i-share na lang po ako. Ayan. Kita niyo po yung screen ko, guys. Sorry. Yes, kita na. Ayan, sorry. For those who didn't know me pa, I'm Christine from Subteam Lens. 2 years na rin ako dito. And to give you a quick background, guys, I'm a bootcamper. Um, 2 times bootcamper, pero parang bootcamper din yata ako this quarter. So, hopefully, ito na yung last na bootcamper tayo. So, ito, konting slides lang to. Ang title lang nito is The Long Road Back. Yun nga, sabi ko sa inyo, bootcamper ako. So, this is the result of my past decisions or yung mga decisions ko for the past months. So, ayun. Eto, i-share ko lang sa inyo is kung paano ako nagkaroon ng production for August and September. Actually, result siya pareho ng bootcamp activities. In, take note guys ha, ang bootcamp hindi po siya hinihit. Ito dapat yung iniiwasan nating mga agent. Hindi din to nakaka-proud, pero somehow, pwede rin tayo maging proud, lalo na kung magiging successful tayo in the end. Pwede to yung maging part ng success journey natin here kay Pru. So, ayun. So, start ko na po. Ayun. Ayan. So, bootcamp activities. Guys, kung meron bootcamper dito, okay lang yan. Kasi sabi ko nga, bootcamper din ako. 3 times bootcamper yata ako this quarter. So, you can still set a meeting and get back on track. Bakit? Bakit ko ba nasabi yun? Kasi guys, nung bootcamp, face-to-face bootcamp last August, merong pina-activity si BM Jam na if makakapag-set kami ng 2 client meetings, makakauwi kami kaagad ng maaga, and meron din kaming parang cashback
para dun sa mauunang 10 agent. So, syempre, the whole bootcamp event is punong-puno ng learnings and realization. So, eto, nung time na nagbo-bootcamp activities kami, nag-approach na kami. So, kung makikita nyo dito, meron ako ritong in-approach si Danica and then si Sherry. Yung first client ko, pareho to guys, ano pala, existing client ko na sila and tina-target ko pareho is yung mga babies nila. So ito, yung first approach ko is tina-target ko yung sa pangalawang baby niya. So nakaset ako ng client presentation dito and then hindi kami nag-pursue sa closing kasi nagkaroon sila ng ng financial crisis. So, ginawa ko siya as tanim kasi meron na akong 3 baby na line up pa sa kanya. So, yung client ko rito is silang mag-asawa plus yung panganay nila. So, 3 na sila dyan. So, marami pa akong naka-line up sa kanila. Kaya inunti-unti ko rin. And lagi lang din ako nagpaparamdam sa kanila. Actually, cousin ko siya. Parang second cousin ko yata siya. Pero hindi rin kami ganun ka-close. Pero alam niyo yun guys, nagtiwala pa rin siya sa akin na kumuha ng plan para sa family niya. Okay. Then next approach ko ng araw na yon ng bootcamp is, eto naman, existing client ko din. Mag-asawa sila client ko na last May Tin? 2024. Ay po. Sorry, parang hindi naka full screen, tsaka hindi na move ata yung screen. Ay, sorry, saan na po? Yan, tas full screen mo lang. Ayan po, kita na. Okay, thank you. Pag minove ko po, wait. Pag minove ko po, nakikita. Hindi Hindi pa pa siya rin. na-move. Bakit? Ayoko na. Yan. Baka delayed lang. Sige. Ayan, sorry guys. Sorry. Ayan, ito pala. Ito yung first approach ko, yung kinukwento ko kanina. And then, yung second approach ko naman is, ito yung na-close ko siya nung August. So, dito guys, nagsabi na rin siya sa akin ng um, objection and somehow nire-reject niya na din ako after nung tinanong niya kung pwede ba ng 1 p.m. kasi baka daw magipit sila sa budget. Pero ang thinking pala ng client ko is same plan yung ipapakita ko sa kanila or ibibigay ko sa kanila para sa baby nila. But nung nakita nila yung different plans and explain ko rin sa kanila kung ano ba yung purpose and the position ko rin kung para saan ba talaga yung mga plans and then yung mga benefits na yun. Para nag-come up sila na mas maganda talaga for their baby, si PHP. For now, kasi medyo natatakot sila sa mga sakit-sakit. Kasi medyo paranoid si mommy. So, nagigets ko siya na parang gusto niya merong critical illness plan si baby. So, yun talaga muna yung kinuha niya. And there's nothing wrong about it, guys. Kahit maliit na case yun, okay yun. Basta doon tayo sa gusto ni client. Okay, client's interest tayo palagi. Wait, exit ko na lang po. Then, same day closing ko siya nung August, nung time na pinuntahan ko siya nito, nung Wednesday, 1 p.m. Ito yata yung nung August 21 na holiday. Na-close ko din siya, same day. So, nag-EOA lang din kami, pero na-issue din siya kinabukasan kaagad. Wait lang, wait. Ayan, nakikita yung next slide ko. Sorry. Parang hindi. Hindi rin po. Wait lang. Ba't ganun? Yan, kita na. What happened, Bella Char? Ito naman, moving on. Sa September client ko naman, guys, yung na-close ko nung last month. Ito siya. Wala akong mapakitang approach, guys, nung nag-follow up approach ako sa kanya. Pero nung unang-unang approach ko sa kanya, meron. Pero kasi, guys, pa-joke yan. So, ito muna yung profile ni client. Client's profile is purchasing head siya. 29 years old siya that time nung nag-apply siya sa akin. Pero na-close ko siya ng 30 years old na siya. So, ibig sabihin guys, na-close ko si client ng magbe-birthday na siya. Birthday eve niya nung last presentation ako sa kanya, then nag-submit kami. Ganun. So, spills use ko nung August is
follow-up birthday approach. Then yung face-to-face, lagi ko siyang sinasabihan na kumuha na siya ng policy before siya mag-birthday para hindi magbabago yung benefits and yung premium. Kasi meron na ako before na nagawa na sample quotation at the age of 29, for the age of 29. So, sabi ko sa kanya, if ever man na kumuha ka after ng birthday mo, yung premiums and yung benefits, baka magbago siya. So, naniwala naman siya sa akin at nagtiwala naman siya sa akin na ganun ang mangyayari. And then, nagtingin din naman ako, guys, para talaga mapakita din na kung magkano yung possible ma-add kung 30 na siya. So, talagang may mga changes talaga with the premium and the benefits. So, totoo naman yung sinasabi ko. Okay? So, presentation used ko doon is yung Brian B. Rai and then Pruan kasi in-explain ko talaga sa kanya yung difference ni insurance and then ni investment. And then, next nun is yung cute size lang siya, guys, pero okay lang yan kasi um, closing pa rin siya. And for me, siya, good comeback siya. Kasi guys, August and then September may client ako. Imagine, wala akong prod ng January to July. Pero August and September meron ako. And for me, okay na ako doon. Sobrang happy ko na doon na nagkakaroon ako ng prod kahit isa. Diba? So yun, cute size man siya, okay siya. And then, wait lang, baka mawala ulit. Ayan, ay, baka mawala. Shucks, ito. Eto guys, pakita ko lang yung pinakaunang approach ko dun sa September client ko. Dinaan ko lang siya sa joke na kailan kaya kita mabebentahan ng insurance. Then, nung time na yun, parang dun siguro pumasok sa isip niya na nakukuha na siya ng insurance plan. And then, after 6 months, na-issue na rin yung policy niya. Sorry, kita niya yung screen ko? Yung Yes. approach, okay. So, yun. After 6 months, na-close ko na rin siya. What went wrong? Guys, sabi ko nga sa inyo, birthday eve ko siya na final presentation and na-closing, and na-submit. Dito, guys, nagkaroon ng aberya. Parang na-submit ko yata siya mga around 10 PM na siya. And then, na-stuck na siya sa application number. And then, nung time na yon, buti na lang gising pa sila UM, ganyan na concern niya kaagad kay SD, ganyan. Kasi nga mag-birthday na, baka magbago yung premium tsaka yung benefits. Maggagawa pa kami ng panibagong QP for AOA niyan. So, ayun, kung makikita nyo, September 18, ay tatama, 10:07 ko na-submit, and then September 19, 5:21, dun lang nag-update si Pruan. Ayun pala, guys, after submission ko nito, nung closing na to, pag-check ko, meron palang maintenance si Pruan. So, talagang yung pagka-stuck dun sa application number, hanggang dun na lang pala talaga siya. So, medyo ina-anxiety na ako dito. So, ayun, nagpapatulong na ako kala UM, ganyan. Then, after 2 days, blank out track pa siya. Hindi ko alam kung need ko ba gumawa na ng bagong QP or what. But thank God, what went well, tinanggap ni Pru yung 29 years old na QP, hindi na namin binago yung QP. And then, ang ginawa na lang namin is yung specimen signature form. Kasi medyo magkaiba pala yung signature niya sa ID and then sa digital, doon sa closing natin. So, yun na lang yung sinubmit namin. And then after 2 hours, ayun na-issue na siya. So, nakakawala siya ng kaba na na nakala ko magbabago pa, gagawa pa ulit ng bagong QP, AOA, ganyan. Kasi nakakahiya sa client, guys, pag ganun. Pero siguro, ang realization ko doon, na if ever man yung client natin is talaga magbe-birthday, dapat aagahan pa natin ng konti. Yung oras na yun, sisiguraduhin natin hindi magkakaroon ng aberya. Para para hindi tayo nangangarag sa huli. Or kung nakausap na natin si client weeks before pa siya mag-birthday, at might as well close it early. Kung hindi talaga kakayanin, at least heads up natin sila UM, ganyan, para at least nababantayan nila yung galaw na if ever ba na baka bigla ma-stuck na naman, tapos kailangan pala ng help nila,
baka hindi kasi nila talaga agad tayo ma-replyan kasi hindi naman din sila 24/7 nasa cellphone, guys. So, ayun, realization. Takeaways, siguro guys, sabi ko nga, January to July is wala tayong prod. Then August, nung second bootcamp, parang dun pa tayo nauntog. Siguro, talagang kailangan na talagang bumalik sa pag-activities, ganyan. And then, um, kung feeling natin lost tayo sa hindi natin alam kung paano ulit tayo mag-start mag-activities, siguro mag-start tayo sa pag-watch ng mga recorded videos ng branch, yung mga presentations, um, yung basics, handling objections, how to do prospecting, approaching, ganyan, closing techniques, pwede natin siyang balikan. Kasi guys, nung time na yon binalikan ko din siya. Parang August, nung after bootcamp, binalikan ko siya unti-unti. Tapos nagtatanong na rin ako kala AUMG if paano ba ako makakabalik ulit. Kasi parang nung time na yun, hindi ko alam kung saan na talaga mag-i-start. So, na sinabi nilang watch ng mga recorded videos, ano yung ginawa ko. Kaya nung time na nagko-closing na, medyo refresh na ako. Tapos parang na siya, bumalik na ulit ako sa dati kung ako, na parang kung paano ako mag-closing, ganyan, paano ako mag-present. Parang bumalik na agad ako, hindi na ako ulit nangangapa. So yun, after nun, sunod-sunod na ulit yung presentation. Hopefully, maani ko din sila this month or next month, ganyan. So, ayun, iwan ko na lang din to guys, na super quick lang. Para dun sa mga feeling nila na lost din sila. Ayan. Sa mga taong feeling nila na lost sila sa dito sa industry natin, sa Proof or sa life, talagang sabihin ko, be the person who still tries after failure, after frustration, after disappointment, after exhaustion, after heartache. Be the person who musters up the courage to believe that a new attempt can bring a new outcome. Be the person who still tries. So, sa mga kagaya kong dumaan sa bootcamp, wag tayo panghihinaan ng loob, pwede pa rin tayong bumalik anytime. Sabi lang tayo kala UM kung need natin ng help, and pwede rin nating itap yung mga future UMs natin. Kung nahihiya kayo sa ibang teammates natin, kung sino yung tingin nyo komportable kayo, go. Ayun lang. Sorry na medyo technical lang. Grabe, nakaka-proud si Tin. Yan, thank you Tin. Ang ganda ng sharing mo and favorite ko na kahit na 'di ba galing tayo sa bootcamp na hindi yun yung end. Pero siya, pwede natin siyang gamiting opportunity para mag-bounce back. No, ngayon, continuously, no, na 2 months na nakakapag-ensure si Tin. Na, and also, no, din siya, result of new choices moving forward na ginagawa niya. Okay? Yes po. And, Paano to mag-stop share UM? ah, Paano mag-stop share? that's lumabas yung zoom out mo. Kaya, Doon na. Hindi na marunong. try mo zoom out, Eto, eto. Tin. Ayan. Thank you, guys. Thank you, Tino. Bootcamp is not the goal, but also not the end. So, kayang-kaya mag-bounce back, sabi ni AUM Infa. Nadadaanan lang ang bootcamp and turn challenges to opportunities. So, anong ginawa ni Tin? No, nagtanong siya sa mga close niya, na lumalapit siya kapag may mga question na nagsasabi siya sa amin, sa akin, kay Sanila Chi. No, tapos, bumalik siya sa panonood ng mga videos para ma-refresh siya. Nood kayo ulit ng videos na sabi ni Tin, no, handling objections and closing techniques. Kung naman feeling niyo nalalost kayo or hindi na kayo confident, tama nga ba itong mga rules na to about you, about mga plans? Nanood nyo naman yung D-Watch, Sales Kit, tsaka yung other presentations. Ngayon, lapit lang kayo anytime guys, no? Kasi yun naman yung goal. No? And marami tayong teammates na very willing and helpful sa atin. No? So, yan. And
favorite ko din, Tino, focus on client's interest. Regardless kung maliit na plan yan. Kahit sabihin natin, ay, hindi pa yan 36K na activated. No problem. No, kasi doon tayo sa long term na hindi maglalaps, no, pero maintainable for our clients. So, very good. Super very good yun. Yan, share nyo din team no, kung ano yung takeaways nyo from or i-apply nyo from team naman. Okay, next naman is our rookie recruiter and also nag-activate na din. No? Hello, Abby! Hello po. Good morning. Good morning. Okay, good morning pa. Hi everyone. Hello! Hi UM. Thank you po. Thank you so much! Ayun, so this is my very first time na magsasalita sa harap ng mga tao. Thank you for the opportunity. Practice na din. Share ko lang yung naging closing ko nung September. Sorry, wala na akong na-prepare na slides. Very quick lang din naman kasi siya. So, nag-start kasi yon client profile. He is a restaurant chef. Chef siya ng brother-in-law ko sa events place nila. Tapos, ang pagkakaalam ko kasi is aware siya na financial advisor sa Ninfa. So, may one time na nandun ako, parang nabanggit niya sa sister ko na yun nga, naghahanap daw si kuya ng, ay, balak daw kumuha ni kuya ng life insurance. So, parang nabanggit niya na kausapin yung sister ko. So, hindi ko alam that time kung alam na ba, kung aware na ba siya na FA na ako. Pero feeling ko naman, kasi friends naman kami sa Facebook. So, parang sabi niya na mag-reach out nga daw sa kapatid ko, sabihin sa amin, ganyan. So, from the time na hindi sa akin direct sinabi yun ng brother-in-law. So, ang ginawa ko, nung narinig ko yun, nag-chat ako agad sa kanya. So, sabi ko, medyo close naman kami nito ni kuya. Pero biro-biroan lang, ganyan. So, parang nag-chat ako agad sa kanya na parang, uy, Katunying, nabalitaan ko na looking ka daw for insurance, kami, ganyan. Only to find out na, well, hindi kasi siya nag-reply after ilang days, mga 2, 3 days, di siya nag-reply. There's this one time na sakto, nandun ako sa bahay ng sister ko. Nagluluto kasi sila doon sa bahay ng brother-in-law ko. Nagluluto sila ng mga dinadala sa event, sa resto, sa event. Nagkita kami. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ano balitaan ko? So, kinausap ko siya in person. Tapos parang sabi niya, oo, naghahanap nga po ako, ma'am, sabi niya. Sabi ko, oh, chinat kita, hindi ka kasi nag-reply. Tas only to find out na hindi pala gumagana yung Facebook niya ngayon. So, buti na lang, nung time na nagpunta siya doon is nandun din ako. Nakita kami, eye to eye, at nakausap ko siya in person. So, ayun, doon na kami nagsimula mag-usap about it. So, si Kuya is, believer naman siya, kaso hindi niya lang mapaglaanan pa ng oras at saka ng budget ng mga panahon na yun kasi may mga binabayaran pa siyang mga expenses sa family, ganyan. Kumbaga, parang may mga installment pa siyang binabayaran. So, nag-usap kami, sabi ko, sige, discussan ka namin about sa insurance para at least may idea ka na din. Ganyan. Though nabanggit naman na niya na parang hindi pa siya kukuha that time kasi nga may mga binabayaran pa siya. So sa akin, syempre, makapag-present at least may idea na siya. So sabi ko, sige, okay lang yan. Sabi ko, para at least din may idea ka na about it or mas magkaroon ka ng broad idea about doon. So pumayag naman siya. And then, parang July 26 yung nakita kami. Ay, sorry, July 31 yung nakita kami. So, parang mga around August, nag-uusap kami, ganyan. Continuous naman yung chat namin, nagre-reply naman siya. Sabi ko sa kanya, parang, sige, set na tayo ng meeting. So, nagpa-help ako since bago pa lang ako. So, I was coded June 30 sa mga hindi po nakaalam. Nung time na yon nagpa-help po ako kay FEM Rocks for JFW. Tapos usap naman kami about it na kapag JFW kami nung around mga August 4 na. Kasi medyo busy si kuya. So, syempre, kahit papaano, habulin ko yung time niya. Eh, hindi din kaya sa isang buong linggo niya kasi medyo marami silang ginagawa ng time na yon. Tapos, yun, na-set naman namin, nakapag-discuss, ganyan. Sadly that time hindi pa rin talaga siya nakapag-proceed kasi nga yung katulad nung nabanggit niya na may tinatapos pa siya. Sa akin naman kasi ayoko din siyang pilitin that time kasi syempre
Hindi mo masabi, baka mamaya magka-problem, magkaroon pa ng problema in the future. So, sabi nga ni FEM Rocks kanina, um, no to hard seller para syempre safe on both sides sa client at saka syempre sa atin na din. So ayun, naset ng around mga August 4 yung meeting namin and then hindi na kapag push, hindi na kapag close that day. So sabi ko naman okay lang, walang problema, parang usap na lang tayo kung kailan ka na ready, pag-isipan mo din mabuti. Tapos ayun, continuous naman din yung conversation namin, yun ang maganda kay kuya. Yun yung what went well naman din na siya na rin nagbibigay ng date. Na, ay ma'am, sa ganitong oras at sa ganitong time, ay sa ganitong date tayo mag-meet para ano. So, pag dumadating kasi yung time na yun, nagkakaproblema siya on his end. Parang may mga pinapagawa yung brother-in-law ko na hindi niya may pagpaliban. Kaya nagre-reschedule kami ng ibang time. And then, dumating na yung time na yung na-close ko na siya, ang meeting time dapat namin nun is kinabukasan pa ng mga around hapon pa yata. Parang Friday yung time na yun. So parang kachat ko siya ng Thursday yata ng gabi. Biglang nagkaroon siya ng emergency na kailangan niya puntahan nung time na magmi-meet kami. Eh, nung time na yun, nandun siya sa bahay ng sister ko sa may QC. So parang sabi niya sa akin na, oh ma'am, baka available ka ngayon. Ngayon na tayo mag-usap para ma-close na natin, ganyan. So that was around parang 3 a.m. yata, 2 a.m. So lumipad ang aming team, ako at si AUM Ninfa, lumipad kami ng QC para lang ma-close namin si Sir. And then ayun, good thing naman na na-close namin, wala naman naging problema. After like 5 minutes na-issue din agad yung policy niya. And so, um, ang ginamit na technique nung nung JFW is FBB, one pager, tsaka of course yung follow-up. And then 30K APE ang na-close kay Kuya. So, initially kasi parang ang gusto niya rin sana is 3K. Tapos currently ano muna siya ng 2.5 kasi nga yung wife niya is pregnant and may parang preparing pa siya sa panganganak. So ako, again, hindi ko rin siya muna pinilit na, sige mag 3K ka na. Baka kasi, syempre, mahirapan din siya. Baka ma-discontinue yung payment. Sayang naman din yung coverage niya. So more on protection kasi hinahanap ni Sir since, ano nga siya, since hardworking siya na breadwinner. Kasi meron siyang 2 kids and then yun nga, yung pangatlo is palabas pa lang. So, buntis pa lang yung wife. Sabi naman niya, by next year, pagkapanganak daw, mag-increase na siya ng, I think, 3K or hopefully baka mas tumaas pa yon since dumadami na ang kanyang mga beneficiaries. At hopefully din, maging family, ma-close ko silang buong family. Dumating yung magandang panahon at magandang opportunity. And then, ayun lang, realization, takeaways, learnings. Of course, could have been better if ako na yung nag-discuss that time. Aminado naman ako, syempre, bago pa ako nung time na yon. Hindi pa ganun ka grabe yung knowledge na alam ko. And of course, hindi pa rin ako ka-flawless mag-discuss like FEMC and FEM Rocks. Yan yung mga nag-help sa akin mag-JFW. Uh, of course, attend trainings. Yan, attend trainings. Be familiar with the products. Kahit na, alam mo yun, kahit na napagdaanan mo na aral mo na before yung products, I think it's better na kahit pa paano pag syempre may mga free trainings naman tayo weekdays, on weekend, I think it's better na mas mag-attend pa or mag-attend kayo ulit. Wala naman din mawawala kung may mga free time. And para rin mag-practice, ganyan. What else? Meron pa ako eh. Ayun, siguro, for me, kasi ang main goal din naman, ang main goal ko lang din naman kasi is to share sa mga tao yung ang tawag dito. Since hindi naman din kasi lahat ng
mga tao sa paligid natin ngayon is aware sa mga about life insurance or what's it about, ganyan. So let's just maybe focus on helping them reach their goals, not just by selling that specific product para lang makakomisyon and etc. Syempre para rin makahelp sa family nila, para makahelp sa kanila, sa kanila mismo. And of course, be honest and reliable. Yung mga tipong, yan, parang madaling araw man, pwede ka pa ng ganitong oras. So luckily, yung isang work ko noon is okay lang naman na hindi ko siya mafokusan ng bongga. At nakalipad ang aming team at na-close namin si Kuya. So, ayun lang. And then, get more clients as per FEM Rock, sabi nga niya kanina. And meron din ako natutunan, may napanood akong a video recording recently. So, sabi kasi is parang warm introduction is more effective than cold outreach. I think, yes, nag-agree naman ako doon. Lalo kung katulad niyo ako, as a person, medyo bida-bida tayo. Mas kumausap tayo ng mga tao. Yung mga nagiging friend mo na lang basta-basta, ganyan. Yung mga katabi mo lang, bigla mo nakakausap. Why not? 'Di ba? Maybe magiging prospect na eventually. Magiging either recruit mo siya or client, hopefully. And ayun nga, join and attend mga trainings and para at least maging broad pa yung mga kaalaman natin sa pagiging FA or pagiging financial advisor. And then, one more thing, dapat kahit nasaan ka, naka-on yung prospecting radar. For me, siguro. Kasi there's this one time, naalala ko, may isang UM na naalala dito sa prospecting na to. Parang nabanggit ko lang na, ay, may mga katabi kami sa parking na naka-Tesla. Parang sabi niya, oh, bakit hindi mo i-close, gawin mo client. So parang ako, nung time na yun, parang hindi ko agad na-explain na, oo nga no, bakit nga hindi? So ayun, dapat laging naka-on kahit nasaan ka mang lugar, nasaang planeta ka man, dapat naka-on siya. Sa at least sa mga taong nasa paligid mo. And of course, overcome mga challenges, rejections, yan. Alam ko namang very usual niya sa mga ating nakatatandang mga FUMs at AUMs yan dito. Inconsistent follow-ups and of course yung time management. So, for me, ayun lang naman. And hopefully, maka-close pa ng mas marami pang clients. Not only for like ngayong month na to and syempre sa mga susunod pang buwan. Maka-help sa iba. Yun lang po. Thank you. Thank you, Abby. Yan, thank you naman din tayo guys kay Abby, no? And congratulate natin siya kasi first time niya na mag-share sa atin, no? And yan, no, kaka-code lang din niya. No? Continuously selling and recruiting. Yan. So sa kanya naman, no, ang ginawa niya no, is open lagi yung radar niya. No? And kahit nung umpisa na-overheard niya lang yung cousin or tito niya, no, para sa kanya nalaman kung ay parang interested siya. So, nag-ping agad sa kanya yon and tinake note niya na, minessage na agad niya. No? So, yan. So, hindi naman siya aggressive, pero kapag may mga ganong opportunity, wag na tayong mag-hold masyado, na wag na mag-overthink, tama ba yung approach, whatsoever, no, message niya na. No? And, syempre siya, no, naging goal niya is makapag-share, hindi siya pushy, na pero ang goal niya talaga is to share awareness. No, kahit hindi pa ready yung client, diba minsan pag sinabi ng client natin, ay hindi pa kasi ko ready. Ay okay po, di kaya di niya na na-replyan. So, pag may mga ganitong opportunity or pagkakataon, no, ano lang, i-share niyo pa din na that's okay po. No, ang goal ko naman po is to share financial literacy. No need na kumuha agad. Mga ganon, di ba? So, thank you, Abby, no? And ang ganda na binigay niyang plan is hindi agad just to activate 36K na pero clients interest na so provide clients need and nakaka-proud no kasi 'di ba naririnig natin yung mga FA natin na yun yung priority, not just to close clients but
to provide security na maintainable to them. No, super important ng team ha, na pasok sa budget nila para in the long run, hindi nila papabayaan yung plan. Na and favorite ko din, and one thing na nakikita ko sa mga nag-a-achieve na teammates, no, is they are always present. Ma-attend ng trainings, no, nag-i-in, hindi lang basta makapag-in, pero nakikinig talaga sila. Kasi doon natin guys ma-gain yung confidence. So, partida na uma-attend si Abby ng mga trainings, pero malaking bagay na nagtatanong siya, nagpapa-help siya, and nagpapa-JFW siya from different FUMs na teammates natin para makita niya paano din mag-present yung iba-ibang ways yung mga teammates natin. So, wag mahihiya na magpatulong guys. And syempre, no, be visible. Okay? And if if feeling nyo may mga tao sa paligid nyo na prospect or tingin nyo capable na maging client, no? And nahihiya kayo na i-approach sila, sabi kayo sa amin, natutulungan namin kayo, ano bang craft or ano bang gagawin, anong approach yung pwede nyong gamitin. Basta, ang iiwasan natin, no, wag mag-overthink, no, wag analysis paralysis hanggang sa wala na tayo na approach. Okay, thank you, Abby. Super gamitin ng people skills. Yan. And nawa mas maraming beses ka pang lumipad ang team. Team mo. Okay, next is, wala lang si Anja na. So, move na tayo to FUMG. Thank you, Abby. Type niyo din guys yung napansin niyo dun sa yung sa shinare ni Abby and kung ano yung mga i-apply or realization niya. Morning, guys. So, kinabahan ako bigla, no? So, mag-share lang ako na ng current closing ko last month, no? So, maybe some of you baka, dito, hindi makarelate, no? Pero, parang siguro it's a good source of market din, no? Kasi I will be sharing to you a new way, no? Kung saan pa talaga pwedeng maximize talaga ng market, no? So, yun, mag-share na ako ng screen. And clear naman yung audio ko, no? Yes. Okay. So, yun, no? So, itong i-share ko sa inyo, no, is about TikTok Live, no? So, TikTok Live, no? So, siguro, I can call this parang trying new ways, no, to find a sale, no? So, share ko sa inyo yung profile, no, nung last closing ko last month, no? And then, yung skills na ginamit ko, paano ko siya na-set, anong presentation technique yung ginamit, no? And paano rin kami nag-come up dun sa closing. And paano ko din na-set yung signing date niya, no? And yung makapag-relationship building even though we are strangers, no? So, for my sharing, no, actually, hindi ko pa siya talaga ginagawa like everyday, no? Unlike any other branch, no? So, nakapag-try lang ako ng 7 sessions ng live, no? So, I've tried it muna, recruitment, no? So, dun din nanggaling yung parang 15 show-ups ko last parang August, no? From TikTok Live. And out of 7, no? 3 lang dun yung selling, no? So, sa selling, no? Kumakaba pa ako nung una, no? So, paano ko ba siya sinimulan, no? So, how it started, nanonood lang din ako ng live ng other nagla-live na FA sa TikTok, no? So, nakita ko siya sa Optimum Global Summit, no? So, normally, ang ginagawa ko is nag-o-observe ako dun siguro mga 5 to 10 minutes paano ba siya nag-work, no? Pero parang hindi ka naman din tatambay doon when you don't see yourself doing it, no? So, sabi ko, parang gusto ko na din i-set up din talaga yung profile ko na baka pwede ko rin siyang gawin, no? So, unang-una, no, nag-start siya sa mentorship, no? So, merong isang time na nag-story ako and then merong isang from Auxlia na parang siguro nagtaka siya bakit ako nagpapa-like sa TikTok or nagpapa-follow. So, sa TikTok, sabi niya,
gusto mo i-connect kita kay Mika, no? So yun yung 1M seller or 1M producer or 1 million yung ATE niya from TikTok, no? So nag-start siya January. No? So imagine guys, no? Ako rin hindi makapaniwala na sobrang simple lang nung batang to or very very young pa kasi siya, no? 24 years old, no? Pero nakita ko sobrang dami niya din talagang viewers and parang napanood ko na din siya, no? So minessage ko siya agad, nagpa-mentor ako for 30 minutes. Pero nung ginawa ko siya, no, kung makikita nyo, no, 1 hour lang din talaga yung ginagawa ko. No? So sa TikTok Live, ang laki talaga ng reach niya kasi para kang naka-free FB ads. Fast lang din yung rejection kasi kapag nanonood ka ng live, pag hindi mo gusto, di ba, scroll up ka lang. No, so para lang din siyang B2B pero you're doing it online. No, so yun, no, so nung nag-start ako, no, very very strangers talaga kasi hindi naman talaga wala kang kakilala doon na nanonood unless mga followers mo. Pero ang mga followers ko din na nanonood doon is from FA, no? So, kung makikita nyo dito sa left, no, nakapag-set ako ng 10 appointments from it, no? So, 10 appointments, pero 7 lang yung nakipag-meet sa akin. No? So, imagine guys, no, from 3 TikTok live sessions, 3 hours, merong 10 na set na appointment, 7 doon nagpa-meet sa akin. And then yung 4 doon, na-close ko but not yet signed. Yung 3 doon is quality pipeline, pero chinek ko kasi yung cash flow, I have to be careful. No? So, ang ginawa natin is yung 3/4 is tanim, no? Yung 1/4, yun yung nag-sign nung September. No? So, kung makikita nyo, no, iba't iba talaga, no, merong police, may sundalo, merong engineer, meron din na virtual assistant, pero kalimitan sa mga na-close ko, yung 4 is OFW. No? So, sa OFW, no, yung profile nung na-close ko is OFW in Taiwan. Halos kasing age ko lang din siya, no? Pero, ang kinikita niya doon is around 50 to 70,000 per month. No, so imagine, no, napakasimple nung itsura niya, papakita ko later. No, pero sobrang dami niyang saving, sobrang dami niyang emergency fund, no, na parang ako hindi ko in-expect na from her perspective, no, na meron siyang idea about paano ba talaga mag-impok ng pera, mag-save, no, pero hindi niya alam kung saan niya i-invest siya. No, so normal lang talaga yung lifestyle niya, no. So nung ginagawa ko yung TikTok live, no, ang ginagawa lang doon is kapag may nanood sa'yo, no, normally, no, paki-message po ako. No, so pag nag-message, kung makikita nyo, parang sabi niya dito na, niya na lang isend yung proposal. No? So, ito lang yung spiel na ginagamit ko. Hiningi ko yung full name, yung birth date, yung contact number, tsaka yung trabaho. Yung budget, it's optional. No? So, ang maganda sa TikTok, lahat sila nagbibigay agad. No? So, parang hindi kino-question, pero para kasi siyang naka-FB ads, pero you're manually sending it to them while you are on live. No, so parang hindi ka nagbayad ng ads but you are currently doing live habang may nag-i-inquire talaga sa'yo. So yung mga nagko-comment doon, automatic inquiry siya. No, so from there, no, nalaman ko na kailan yung availability niya, sinet ko yung availability niya, sabi niya next day off daw. No, pero interested siya talaga dito sa 1.5 per month. No, sa 1.5 per month. Pero tinanong niya, para lang daw ba sa may anak yung 1.5. Nasabi ko, hindi naman, pwede kang mag-start ng 1.5, pero check mo din kung ano yung budget mo. Sabi niya, budget niya is 3K. No, so, pero wala pa akong idea talaga sa income niya dito So, nag-set kami ng meeting, nakapag-set up kami ng meeting sa day off niya. No, very, very punctual pa nga siya no. So, tapos nung meeting namin, dalawa silang nakinig sa akin. No? Ang ginawa kong proposal is FBB, tapos nag-LSFP kami, no? Meaning, nag-compute kami ng retirement fund, no? Or kung ano ba yung goals niya, ano ba yung current na meron siya, no? Let's say, critical illness, no? Kasi sa Taiwan, guys, lahat free yung medical pag na-hospital sila doon. Pero pag nandito, hindi na. So, na-position ko din siya sa presentation. And actually, yung 10 na minute ko sa TikTok, lahat ganito lang din yung presentation. And ang pinaka-challenge dito is ano ba yung pag-uusapan nyo, no? Kasi parang wala naman kayong ita-topic about sa life kasi cold market mo siya, hindi naman kayo magkaano-ano. Pero normally, what I talk about is ano yung current na ginagawa niya sa life, ano pinagkakaabalahan, yun, no, kung may family siya. No, so more on yun na lang din talaga yung naging usapan namin. So sa closing, nag-close kami ng 48K pa from 3K
no, naging 48K pa ano siya, no, from 3K naging 4K. No? So, pinosition ko lang dito is nung nag-upsell ako na malaki naman yung kinikita niya kasi gusto niya nga mag-annual. Sabi ko, kung kaya mong stretch yung budget mo pa ng 4K, no? Kasi even though malaki yung income niya, breadwinner kasi siya, no? So, I have to respect din yung sustainability ng plan niya, no? Kasi nga, ang mahalaga naman talaga sa akin is magkaroon siya ng insurance. And, kumbaga, open gate ko na siya na alam ko din na marami pa rin siyang kapatid, family, no? Kasi na-interview ko din talaga siya. And, ang mahalaga dito guys, no, hindi kasi ako nahihiya sa cold market. Mas nahihiya pa ako sa warm market magtanong magkano yung sweldo, ano yung pinagkakabalahan, magkano yung iniipon mo, magkano yung laman ng bangko mo. No, lahat yun guys, dinidisclose ng mga cold clients. No, kasi wala silang pake kasi they think or they see you as a professional na para kang doktor na nagda-diagnose na what can I help you with, no? So parang yun lang din ang natutunan ko dito, no? So before the meeting ends, nung nag-meet kami, no, napresentan ko din yung katabi niya, no? So basically, nag-connect na kami sa FB, hindi pa kami nagko-connect sa FB, no? So nung nag-connect na kami sa FB, in-acquire ko yung details niya, no, parang in-add niya ako kasi hindi ko siya ma-add eh. Very, very private. Parang ang friends niya lang, akala ko nga dummy account eh, kasi 600 friends lang. Pero feeling ko, ganun pala din talaga yung mga yung mga low-key sa buhay. Yan. So, yun, nung nag-meet kami, sinendan ko kagad ng one-pager, tapos sinendan ko kaagad siya ng details, parang paki-fill out. Pero lahat to guys, dapat naset yung expectation before the meeting. Kahit hindi sa TikTok, basta sa lahat ng client meetings ko, dapat talaga na mindset mo na ano yung requirements, ano yung mode of payment, kung quarterly ba, kung annually, or kung ano ba yung setting ng expectation, no? And of course, no, kung magsa-sign kayo, kailan yung signing date, no? Hindi din ako nahihiya mag-ask ng signing date. And kung virtual ba tayo or face-to-face, no? Kung OFW, since OFW siya, no? Ina-ask ko din talaga agad yung arrival date, no? So kung makikita nyo, nagbigay siya agad after um actually, parang after an hour, nagbigay siya agad. Tapos sabi niya, may kulang pa po, no, isunod ko na lang. Sabi ko, no worries, isunod mo na lang. Then, bigay siya agad, no. So, dito, no, ginaid ko lang siya, ano yung itsura ng selfie, ano yung kailangan mong, or ano yung mga acceptable na bangko, no. So, para all set na kami pag nag-meet kami sa NAIA, no. So, nung nag-meet kami sa signing day, no, ang naging what went wrong lang siguro is napaaga talaga siya ng baba. No? So kung makikita niyo dito sa timeline, 9 p.m. Zoom meeting, 10 p.m. natulog lang ako, no? Tapos 11 p.m. pumunta na akong NAIA, 12 nag-wait na ako sa kanya, no? Medyo inaantok na ako niyan, pero kasi parang inisip ko, pag natulog pa ako ng mahaba, baka ma-miss ko yung dating niya sa PH. No? So ang ginawa ko, doon na ako tumambay, doon ako nag-work, no? Mga 3 oras ko siyang inantay, no? 4 a.m. tiningnan ko kung arrive na, no, arrive na yung flight niya, no. So pagka dating niya ng NAIA, nawawala siya, parang ang tagal namin nag-aantay. Tapos nag-add yung boyfriend niya sa akin. Sabi niya nasa na daw yung kanyang jowa. Sabi ko nako, hindi ko makakontact din. No, so pagdating ng 6 a.m. saka lang namin siya na-meet. So basically nag-wait ako doon ng 6 hours, no. Pero worth it naman kasi parang 30 minutes lang nag-sign na kami ng policy, no? Kasi nga, lahat set up na, na-set up ko na sa kanya, no? Parang, ang goal ko talaga is, wala ka nang intindihan client, as in yung sinabi ko sa kanya na pagbaba mo dito, pipirma ka na lang, which is yun din talaga yung nangyari, no? Na pagbaba niya dito, pipirma na lang siya. No? So, ganun din siguro yung pinaka magandang gawin natin, no? Na make the application easier for the client palagi yan. No? So, 8 a.m. 7:30 na issue yung policy niya, no? Tapos kahit wala pa tayong tulog, no? Diretso ako 8 a.m. club namin. No? So, yon. No? So, sa sharing na to, no? Siguro, ang timeline kasi noon, July 1, viewer lang ako ng TikTok. July 15, nagpa-mentor ako. July 16, nag-prepare ako no yung dummy account ko for TikTok, yung pro lang talaga. No, nag-create din ako ng Instagram na for pro lang. Na parang lahat talaga sinet up ko, no. And then ang sunod ko na nun is parang talagang pinrepare ko na pag ginawa ko to, sunod-sunod na, no. Pero hindi pa nga siya nangyaring ganun eh. Parang anong nangyari, parang 3 beses lang ako nag-selling doon. Pero ang ginawa ko lang dito is medyo nag-overthink pa ako ng no, mga ilang days ba to? 11 days, no? Saka ako nag-live, no? Pero
feeling ko noon, kung sinimulan ko kaagad siya, mas mabilis ko ako nakakope up. Pero worth it siya, guys, no? Kasi may one sign na ako na it's a testament na kapag nag-try ka ng bago, hindi siya, walang imposible na maging result, no? Kailangan mo lang talaga matap yung tamang tao or yung talagang capable na talagang kumuha sa iyo. No? So, yun, meron akong 3 pipeline closing for this bare months, isang family account, no? Isang inaantay ko from Taiwan din, no? And then yung pangatlo is ano ba to? From Singapore. Na Singapore, no, pero ang i-insure Borrowed Life is taga dito sa sa Quezon, no? So, ano siya, worth it siya, guys, no? Kasi doon ko rin din na-realize na baka talagang ang strength ko is cold market, no? Or kumbaga, parang mas malakas yung loob ko sa cold market, no? So, uh, kailangan mo lang din talaga na mag-learn ng bago, no? Try something different, no? Parang feeling mo hindi nagre-result to, no? Hindi man mag-result pa, no? Pero at least, no, sinubukan mo, na-check mo na mag-work ba siya sa akin or hindi. Comfortable ba akong gawin to or hindi, no? Or kumbaga, parang you have to convince yourself na ikaw lang naman yung naglilimit sa sarili mo, no? So, ayun lang from me, team, no? Lahat naman ng client meetings ko, ganyan lang din talaga yung ginagawa ko. No? Wala namang iba na siguro ang pinaka naging take away ko lang dito is ano lang, no? Find mo yung mag-work talaga sa'yo, no? Or kumbaga, gawin mo pa rin yung current yung ginagawa mo, pero somehow, baka kailangan mo lang din mag-try ng ibang bagay, no? So, yan lang from me, guys. Thank you, FUMG. No, so, buhay na butunay ng ng fortune favors the bold, tsaka be intentional, and also, ano nga ba yung isa? Nakalimutan. Na get out of your comfort zone. O, diba? Na nag-try si FUMG ng bago. Though nahihiya siya, na hindi niya alam yung gagawin sa umpisa, na nanood-nood muna siya. So, and also, hindi natakot na magpa-mentor. So, super important nun, guys, na nagpapa-mentor tayo. No, so you can turn strangers to clients. So, if feeling mo, wala na akong maka-client whatsoever, natap ko na and parang hindi pa capable yung mga tao sa paligid ko, try natin lumabas, try natin na mag-seek ng other people, no? So, maybe it's a long road, no? Kasi siya, process siya, pero ganun naman talaga, no? So, mas okay yon na parang slowly but steady yung magiging process natin. Lutuan talaga yung ibang clients, pero yan, kapit lang din. And ang important naman talaga is marami tayo na set na meetings and clients. So if wala ka naman na ma-set na meetings, na pwede nyo rin gawin yung ginagawa ni FEMG, na nagtatap siya ng other market, nagtatry ng TikTok, na and yung live, hindi lang naman siya TikTok pwede rin sa Facebook, 'di ba? And walang masama na gawin 'yon, guys. Huwag tayong mahiya kasi sobrang ganda ng career natin, sobrang ganda ng benefits na ma-offer natin. And again, sa mga tao sa paligid natin, walang ibang tao na makakapagbigay ng worth millions kung di tayo na mga financial advisor. So, yan. Thank you so much, FUMG, na very generous sharing and pati nag-effort for his slides and very detailed. Yan. Thank you, FUMG. Type din tayo, guys, ng learnings from FUMG and kung ano yung gusto niya na ma-apply. And syempre, for sure, very willing din FUMG na mag-share or magpa one-on-one. Kahit hindi niya sub-team yan, very helpful. So, yan. Thank you, Chi. Yan. Last na, si Ate Grace. Hello, FUM Gracie. Good morning! Good morning! Bakit 4 na lang? Oo nga, guys. Para makapag-send ako ng branding na on tayo ng cam. Na picture tayo very quick. Ay, Ate Gracie, okay lang. Picture lang tayo very quick ng team. Yan, on tayo guys ng cam. Ito na yung isa-send ko yung para makapag-branding na tayo. Pati caption, send ko na.
para magawa natin yung activity. Sige. Yan, super nakaka-proud na and super ganda ng sharing today ng meeting natin. No, kasi mga real activities siya, real things na nag-work sa teammates natin. And practical ways or practical knowledge na ma-apply din natin. Okay, how about others? And welcome, Besh, Lens, no? Nakaka-happy na makita ang mga person. Hello, Zane! Yan, how about others? Yung iba na nasa labas kasi. Sige, last 30 seconds na makapag-on ng cam. No, so if hindi, no, sige, picture na din tayo. Wait lang. Yan, show ko na din yung mga non-viewers. Okay, sige. Yan, smile everyone. Yan, 1, 2, 3. Isa pa. Nagpikit lang yung iba. 1, 2, 3, smile. Last one na naka-heart naman tayo. Yan, sige, heart team. Sending lang ako ng picture. Yan, heart. Okay, 1, 2, 3. Nice. Okay. Last one. No, ang kita lang ay yung mga naka-on na cam. Sige, for a while. Okay, smile. 1, 2, 3. Yun. Thank you, guys. Huwag mo na kayo mag-out. No, konting-konti na lang. No, Ate Gracie, pwede ka na po mag-share. Salamat. Ito na. Ang last but not the least, no? Hindi ko kayo makikita. Ay, ayan, sige. Ito na lang kayo sa kabila. Ayan, sige team. Parehas lang kami, no, nung mga naunang speakers kung paano yung format na sinabi ni UM nung first part ng meeting, no? Pero sa akin, dadaanin na natin sa green activity. Okay lang ba? Wow, wala kayong magagawa. Yes. Ayan, no? Okay, sige. Start na natin. Ayan. So, una, maximizing our current market. Since October na team, no, pa-end na rin ng protection drive, no, isa-isahin natin kung ano talaga yung pinaka, no, mag-work sa atin since hanggang October 31 na lang ang protection drive natin. And double credit siya, no. Ayan. So, una-una branding team from January 2025, no, I think wala akong na-miss, no, na pagbabrand. No, kung hindi man ako pro na nag-My Day, I make sure na merong nalalaman ang aking mga fans. Mga fans! Hindi, mga viewers, no? Apaka-feelers. Ayan, no? So, sa pag-branding ko, ayan, nakalagay dyan, no? Inform and educate, no? Ate ni siya. Ayan, no? Build credibility. So, baka mamaya, no, yung mga rookie, silipin ko nga yung page ni Grace, no? So, kung mapapansin nyo, bakit puro reels na joke, no? Or kaya naman parinig kay client, paharing, no? Ayan, so doon ako kumukuha team ng mga new prospects, no? Ay, nag-like si ganito tagal ko nang di na-chat to Ay, napresentan ko na to pero hindi ko na siya nabalikan ulit. No? 2 years, 3 years na before, no? So, ganun yung technique ko sa pagbabranding. So, yung mga viewers, no? Ay, hinar! Char! Lilista kita, no? Lilista kita as new prospect ko. No, yan. So, prospecting, sa mga rookies, no, kung paano maglilista, no, kung wala pa kayong naiisip, pwedeng ang COI nyo is immediate family members, no, college friends, office mates kung working na or nasa corporate job kayo ngayon, mga tita-tita, no, yung mga anak nila kung sasabihin, may Sun Life na ako, Grace, no? At naman yung anak mo wala pa.
Ayan, no? Baka mamaya di pa insured yan, ta. Ayan, so sa pag-approach, meron tayong loop for ensuring skills natin, no, sa recruitment din merong TG, no. I hope nag-open lahat, no, kasi bilang sa kamay team, 6 lang ang nag-review. Ayan. No, pero sa approaching team, ang unang-unang rule is be authentic, no. Baka mamaya sobrang ang tawag dito, Taglish, no, or Tagalog ka tapos yung kaibigan mo, no. Hi, Nish. As you can see, no, I'm an FA na. Wow, tinaglish mo, no, yung friend mo. No, baka ano yun kanya. Baka i-archive ka na niyan, no. Ayan. So for client servicing team, ito naman sa mga rookies, no, or agents na meron ng existing clients, no, sabi nga ni FUM Rocks kanina, maximize, no. Ang pinaka-importante, kailangan in touch tayo lagi, no. Alam natin yung bawat milestone ng clients natin, no. So pwedeng i-meet natin sila, no. Kung hindi naman available, pwedeng 15 to 20 minutes lang na Zoom meeting, no. Policy review, no. Kung ako kasi as policy owner, no, hindi ko kabisado, no. Baka ganun din yung mga clients natin, hindi nakabisado yung coverage, no. Magkano ba kapag na-hospital, magkano ba yung makiklaim kapag nagkaroon tayo ng critical illness na, no. So yung mga yon, no, yun yung mga pinaka-importanting kailangan alam nila or aware sila. And of course, client feedback, no. Ano pa ba yung mai-improve natin? Baka mamaya, no, gusto pala ni client sobrang kamusta so, pwede rin, no? May mga, may mga love language nila, no? So, kung birthday, no? Padala natin sila, batiin natin sila, yung mga simple greetings, ganyan, no? Baka mamaya gusto din nila i-my day sila. Wow! Ayan, no? Pwede, no? Ayan. So, dito, paano ko na-close pala, sorry, no? Yung client ko, noong September, no? So, guys, yung client ko noong September, galing siya sa orphan client ko. No, paano yun, Grace, no? Ang orphan client ko, meron siyang corpo job, no? Tapos yung corpo job niya, looking sila ng retirement plan, no? Para sa niya, sa mga tao niya. Pero kasi Canada-based sila, no? So ang nangyayari, ang plano pala ng boss nila is every magta-third anniversary, tsaka sila bibigyan ng elite plans, no? So si orphan client na una na siya last year, tapos ngayon may nag-third anniversary, no? Yun na yung client ko nung September. So ganun siya. Pero ito, sobrang thankful ko rin dun sa orphan client na to kasi nga yung bago ko sila orphan ko na sila, 'di ba? Tapos hanggang sa naging insured na yung mama at papa niya tsaka yung bunso. So ganun, no? So hindi ko pa sila nag-birthday na si client, no, hindi ko pa siya napapadala ng cake, no. Pero alam niya sobrang thankful ako, no. Pati yung existing client ko nung September, yung na-close ko, no, sobrang thankful din siya na yung premium sagot nga nung company. Ganda rin nung company nila na yun. So ayun, no. Ayun. No, so branding tayo team, if ever hindi pa nakakapag-post, no, umpisahan natin sa motivational kahit Sabado na. No? Ayan. I-send ko to sa TG, loop natin para makapag-on na kayo, no? Makikita natin sa CCTV ang mga hindi nag-open ng TG. Ayan. Forward natin siya. Ayan. Tapos, bilis na lang to, team. Ayan, no, sabi ko kanina, walang araw, no, na hindi ako nag-my day. Yun. Tapos, inuumpisan ko siya, team, either post sa wall, no, or my day na. Tapos yung my day ko, nakaano siya, categorize siya. No? So una, kung kilala nyo or aware na kayo dun kay Philips sa Avedra, no? Ang gusto ko kasi sa kanya, team, hindi siya guilt trip mag-branding, no? Yung iba kasi, no, hindi ako against, no, kung i-guilt trip mo yung mga clients, pero kasi may empathy no? Iba na kasi kapag client ka na sarili mo pag parent ka ng sarili mo. So makikita mo talaga yung difference. Masakit sa tenga kapag gini-guilt trip ka ng agent, no? Or kung sino mang FA, no? Hindi man sa pro. Ayan. So yan, lagi ko siyang inuuna
Tapos, yung iba, quotes na, financial advisors, keep sending you a message, no? Bakit, no? Siguro kasi sa tingin nila healthy ka, no? Yun talaga naman yung unang requirement, no? Kung may pera ka pero hindi ka na healthy, no? Hindi ka na namin tatanggapin, no? Ayan. And then, ayan, no? Yung second is, leaning ako team sa trad license. Ay, sorry, sa trad products, no? Since triple credit to kay protection drive natin, no? So, yung ProLove and FamLove, no? Yung ProLove natin para siyang affordable elite, no? So, sa maikling taon lang, no? Tapos na yung pagbabayad mo, pero comprehensive na yung coverage natin. Tapos sa FamLove, no, isang plan, insured na yung buong family natin. No? So maximize natin yan, especially yung mga license na ng PRAD. Yan. And then, ayan, no, yung third na category natin is meron ako laging sample plan kung magkano, kung 2.5 man yan, 3K, no, kasi yung iba sa atin, yung ibang viewers, no, ang nasa isip nila 3K na yung pinakamababa. So meron pa tayo kahit yung PH Prime, no, maximize natin yon kung wala pa tayong trad license, no, yung PH Prime team 1.8 lang, no, makakapag-insure ka na ng adult, no. Hindi pa masyadong malaki yung coverage pero not bad if you're having it as your first policy na rin. Ayan. Tapos i-end ko siya ng recruitment, no. Ayan. No, so sa recruitment, no, since eager nga tayo mag-expand ng team, no, ayan siya. May walang pasok ba pag weekends, no, tapos yung mga poster from branch, no, maximize natin din yan. Ayun. Yun lang, no. Ayan, quality prospecting na to, no. Kung paano, mas gusto mo pa malaman kung paano ba mag-quality prospecting, no. Ayan, nabanggit ko na din to kanina. Ayun lamang. So, thank you, team, sa pakikinig. I hope, no, Ayan. Yan, thank you so much Ate FUM Gracie for sharing na and sa pamimigla na mag-activity, green activity. Wala na kami choice. No? And yun naman din talaga yung goal natin guys na mag-activity din today. No? Kasi crucial na yung time, no? Ang dami nating goals na gustong ma-achieve. And syempre, no, ang goal namin ng mga FUMs nyo is madagdagan din yung income nating lahat. Okay? So, yan. So, kay Ate Gracie naman, ang lagi niyang ginagawa is always be visible to social media. No, lagi siyang nakikita talaga ng mga teammates niya, especially sa Ate Grace, no, matagal na sa industry, 5 years and above na kami. No, so, important, no, parang nabibuild doon yung credibility na parang, ay, grabe, ang tagal na nila, no, pero nandito pa din. Super committed sila. And inaalagaan nila yung mga clients nila. So, always be visible and lagi lang tayong maging present. And syempre, nasabi nga ni Ate Grace, dapat hindi tayo nanggi-guilt trip ng mga clients. So, sige, dahil ang goal natin is mag-activity, punta tayo sa Team Alloy main loop and titignan namin ang mga nakapag-view. Makikita namin ang attendance ng nakakapag-check. No? As of now, may 8 viewers na tayo sa Telegram loop natin. So ngayon, nag-send kami ng mga brandings doon. Inuna ko na din yung pag-send ng post ng pang-post natin. Ayan, itong mga picture na to. So, 'di ba goal natin mag-branding sa wall and sa My Day. So, pwede na kayong mag-start na mag-branding. Kuha lang kayo ng any pictures of that dito. And ito na rin, meron na ding provided na captions. And for the stories naman, i-branding nyo yung yung mga, pili kayo ng picture nyo. Tapos, ilagay nyo yung captions na ito from Ate Gracie. Okay? So, 11:47, branding na tayo agad hanggang 11:55. No, lahat ng brandings. No, branding sa wall, branding sa stories, tapos click nyo lang to, second batch trad products. No, pindutin nyo yan, tapos pili kayo ng branding na pwede nyong gamitin.
Yan, maraming sinend si Ate Gracie. Okay. Thank you, Ate Grace, and thank you so much, team, no, sa lahat ng nag-share. Please, gawin na natin ang activities hanggang 11:55. Okay? Yan. Then, after nyo gawin, no, kahit hindi nyo muna i-send, i-compile nyo muna. Okay, wait lang. Naglalo ko lang ang screen ko. Sure. Ituloy-tuloy na natin ang productivity. Thank you, team, sa mga nag-share. No? Super nakaka-happy and proud ang session natin. Every step, every glance is lit. Bossed up there with the power drip, power drip. Yeah, I run this town, diamonds on me. Extend lang tayo ng mga 10 to 15 minutes today for activity. Power drip, power drip. Yeah, I run this town, diamonds on me. I wear the crown, independent queen moves, don't slip. Go all day, baby, power drip, power drip. Haters gon' talk, but I don't hear. Glowing so loud, the vision clear. Shades on point, often insane. Power drip, babe, stay in my lane. Energy lit, style a match. Every beat I touch. Yan. Isasend ko din yung approach na ito na gagamitin natin. Pero ito guys, no, instead na until 12 lang na pwede mag-submit, no, is until 2 p.m. Okay, extend natin yung submission. So, ano pong gagawin, UM? Na maglista ng prospect. No? Tapos, i-shade mo na lang, takpan mo yung pangalan ng mga teammates, ay ng mga clients or prospect list mo. Pero dapat 15 names yan. No? Show yung phrase name. Tapos, branding, and later, no, approach. For the approach, pwede natin gamitin tong approach na ito or simply mag-reply lang kayo sa stories ng mga prospect nyo or kahit sinong gusto nyo na maging client. So, wow, ang cute naman ng dog mo. O di kaya, ay, ang nakakagutom naman yung ulam, blah, blah, blah. So, ang goal is makakonect tayo to other people. Mayroon tayong bagong na-approach. Okay? Tapos, add 10 new friends. So, itong 4 lang yung need nyo na gawin. Kapag natapos, 50 pesos. Kapag merong nag-yes lang sa inyo sa meeting, no, 100 pesos. Send ko agad, guys. Deadline 2 p.m. Glow so bright they can't compete. Independent queen, I own these streets. Money moves heavy, vibe on fire. Every step I take it higher. Designer drip, shades on free. Stacks and heels, I do as I please. They watch, they stare, but I don't care. Energy rich, I'm everywhere. Every move, every look is real. Bossed up, with stacks and heels. Stacks and heels. I run this town. Power in my hands. I wear the crown. Glow so loud. Energy real. Shine all day with my stacks and heels. Stacks and heels. I run this town. Power in my hands. I wear the crown. Glow so loud. Energy real. Shine all day with my stacks and heels. Haters gon' talk, but I just smile. Luxury life, yeah, I go the mile. Squad on point, moves insane. Stacks and heels, we run this lane. Confidence loud, style a match. Every beat I touch, perfectly patched. No slow down, no time to chill. Bossed up queen, stacks and heels. Yeah. They watch, they stare, but I don't care. Energy rich, I'm everywhere. Every move, every look is real. Bossed up, with stacks and heels. Stacks and heels. I run this town. Power in my hands. Power up. Stacks and heels. I run this town. Power in my hands. Power the crown. Glow so loud. Energy real. Shine all day with my stacks and heels. Yeah. Glow up, show out. Energy insane. Every vibe I bring the flame. No cap, no stress. Just flex and feel. Bossed up, with stacks and heels. I run this town. Power in my hands. Power the crown. Glow so loud. Energy real. Shine all day with my stacks and heels. Yeah. Stacks and heels. Stacks and heels. Yeah.
Ooh, yeah. Boss up, glow up, Betty Cole. Step in the room, heads all turned, glowing so bright, watch them burn. Designer fit, nails on shine. Independent queen, my time is mine. Money on deck, vibes on fire. I set the rules, I climb higher. Boss in the game, watch how I go. Betty Cole written head to toe. I don't chase, I attract what's mine. Glow so loud, I read it